Alright mga kaibigan, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng nakakapanood ng ating YouTube channel, EPC Vlog Production. Siyempre, ako po yung lagi nyong kasama sa ating YouTube channel, EPC Elmer Paranyal Cirilo. So magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Isang pagpupugay sa sambayanang Pilipino na patuloy na nagdarahop mga idol sa panahong ito. Lalo na ang ating mga kababayan na nasa mga liblib na puok na hindi pa inaabot ng supply ng kuryente at hindi pa nakakakita ng mga kaganapan, hindi pa naabot ng television sapagkat walang supply ng kuryente and walang internet access mga idol, sapagkat wala pang signal ng cell site or walang pambili ng cellphone. Yan ang mga kababayan natin sa bansang Pilipinas na patuloy na pinagkakaitan ng gobyerno ng tinatawag na basic services. When you say basic, talagang napaka-basic na po yan. Entitled po silang makatanggap ng mga ganyang serbisyo mula sa ating pamahalaan. Isang pagpupugay mga idol sa ating mga kapwa OFW around the globe sa 7 kontinente ng ating planetang ginagalawan. Pinapaabot natin ang isang mapagpalang gabi, mapagpalang araw, mapagpalang tanghali at mapagpalang umaga sa puso ng bawat isa, sa bawat Pilipinong nagsusumikap at nagpupursigi para sa kanilang mahal sa buhay. Lagi nating isipin mga idol at isa puso, isa diwa ang pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, and pag-ibig sa ating lupang tinubuan, ang bansang Pilipinas. Ngayong gabi mga idol, pag-uusapan natin ang mga biyahe ng Marcos, kung bakit tumaas ng 58% ang kanyang budget sa travel expenses mga idol, sa local and foreign travel. So ang budget mga idol ni Ferdinand Marcos Jr., na kung saan umaabot ito sa 1.4 billion. 1.4 billion mga idol ang budget ni Ferdinand Marcos Jr. Based sa Republic Act number 11975 o General Appropriation Act, na kung saan umabot sa 1.408 billion ang nakatagamang budget sa biyahe ni Marcos mga idol. Tumaas ng 58%, kung saan nung 2023 last year mga idol, ang kanyang budget is 893.57 million. Yun ang budget niya last year. And sa ngayon mga idol, ang 1.4 billion na budget ni Presidenteng Marcos Jr. Umaabot sa 1.4 billion pesos, o equivalent ito mga idol sa 25,180,384 US dollar and 18 cent tabos. So ganyang kalaki mga idol yung budget ni Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Nakakalulang halaga mga idol kung ating iisipin. Ang 1.4 billion na yan ay isang malaking tulong para sa ating mga kababayang maralitang Pilipino, partikular na ngayon na nakakaranas ng matinding kahirapan ang ating mga kababayan, bunga na rin ng mataas high inflation rate ng ating prime commodities sa ating bansang tinubuan. Bakit natin naitalakay ang ganong halaga mga idol? Sa foreign and local trip ng shipping ehekutibo. At bakit ganon na lamang kalubo ang ganyang budget sa kanyang travel expenses? Ano ba yung mga nakapaloob sa kanyang pagbiyahe? Siyempre, ang isa sa number 1 na rason ng presidente kung bakit bumibiyahe ay nais niyang maka-encourage
ng tinatawag na foreign investors. But according to former president, ang mga investors naman yan, kung iimbitahan mo, mahirap din na ma-encourage. Bakit? Ito yung mga tinitingnang dahilan, mga idol. Una, ang problema ng Pilipinas sa ating local and national problem. So, isa-isahin natin, mga idol. Ang isang mamumuhunan sa isang bansa ay unang tinitingnan yung tinatawag na peace and order situation. Kumusta ba yung peace and order ng ating bansang Pilipinas? Where in fact, ang bansang Pilipinas, mga idol, sa ngayon, bumalik ang tinatawag na proliferation ng drugs. So, tumataas yung crime rate sa bansang Pilipinas. May kinalaman pa rin sa kahirapan. Bakit masabi natin kinalaman sa kahirapan? Hold up. Carnapping, mga idol. Itong riding in tandem. Nung mga previous month, anong dahilan ng pagbaril sa isang mag-live-in partner sa loob ng Victory Liner? Ito'y may kinalaman pa rin sa kahirapan. Sariling anak, yung tinuturong suspect sa pagpaslang sa kanyang sariling ina. Diyos por santo, mga idol. Napakawalang hiyang anak matapos siyang dalhin sa loob ng kanyang nanay sa loob ng 9 na buwan. Siya pa yung naging sanhi ng pagkitil ng kanyang buhay sa kamay ng kanyang anak, mga idol. Isa sa mga tinitingnan na dahilan kung bakit mataas yung crime rate against poverty sa ating bansa, sapagkat ang bansang Pilipinas ay walang matibay na pulisiya to eradicate the problem na may kinalaman sa ating kahirapan, mga idol. Well, sa bawat bansa na talagang under development countries, mga idol, talagang hindi maiwasan yung talagang crimes against poverty. Kaya nga yung iba pinapasok yung droga dahil na rin sa madaling magkapera. And sapagkat presente yung droga dyan sa ating bansa na ginagalawan. And we all know naman, during the time of Rodrigo Duterte, the former president, talagang mayroon siyang programa, War Against Drugs. And ngayon, walang malinaw na pronouncement ang Marcos administration kung anong programa ng kanyang administrasyon sa war on drugs. Although sabi niya tuloy ang laban kontra droga, but siya nga ay inaakusahan na gumagamit ng illegal drugs. So it is a shame to the elected president that entrusted by Filipino people, but nakakahiya na hindi siya tumugon sa isang hamon ng public drug test to prove himself that he is not use illegal drugs. He is not taken any illegal drugs. Kailangan doon pa lang sa isang hamon, kung malinis ang iyong konsensya at ang iyong kalooban at confident kang hindi ka magpo-positibo, abay, kakasaka agad any moment from now. Who is accusing me? My God. You destroy my credibility. Dapat ganyan, mga idol, kung talagang malinis ang iyong konsensya. And isa pa, mga idol, na tinitingnan natin, internal problem sa ating bansa, ang kakulangan ng matibay na programa ng gobyerno na dapat sino man ang pumalit na presidente, yung previous program
dapat ang Pilipinas, ang Senado at ang Kongreso ay magpasa ng isang batas na tinatawag na Long-Term Development Plan. Whatever happen, whoever elected as a president, vice president, sino man na ma-elect, mga idol, na presidente, ay kanyang tututukan ang long-term development program ng bansang Pilipinas, at kung siya ay hindi tatalima sa naturang long-term development program ng bansang Pilipinas na pinag-aralan, magkaroon ng tinatawag na feasibility studies to improve the lives of Filipino people, kailangan nakalatag na. Kumbaga yung tubo, mga idol, nakalatag na dyan, susundan na lang ng presidenteng bagong upo yung pagdaloy ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na masisiguro niyang tuloy-tuloy upang makamit ang minimithi nating kaunlaran sa hinaharap. But sad to say, mga idol, wala tayong ganyang polisiya para sa ating bansang Pilipinas. Kailangan magkaroon ng pagkakaisa ang Kongreso at Senado, magbalangkas ng mga batas upang magkaroon ng tinatawag na long-term development plan ng bansang Pilipinas na susundan. Sino mang maupong presidente, yon ang kanyang tututukan at pagagandahin ang programa. Hindi niya pwedeng alisin o bawasan yung anumang dinatnan niyang programa, bagkus pwede niyang dagdagan, pero hindi niya pwedeng potulin at hindi niya rin pwedeng baliwalain. Kung ang ating mga nakaupong leader ng bansa ay may malasakit sa ating bansang Pilipinas. So malinaw po yan, mga idol. Internal problem sa bansang Pilipinas: crime against poverty, crimes in illegal drugs, the massive proliferation of illegal drugs in our country is still be there. During the time of Ferdinand, or during the time of former President Rodrigo Duterte, sa kanyang war on drugs, talagang gusto niyang tapusin yung programa. But because of the left and right na bumabato at umaakusa ng tinatawag na war against humanity, yung tinatawag na violation ng tinatawag na rights ng mga taong nasasagasaan sa war on drugs ng Duterte administration, ay nagkambyada ang ating former president. But the majority of Filipino people, we will support that program during the Duterte's administration. And now, sabi nga, bumalik na yung mga lugar na dati ay malinis, ngayon bumalik na yung mga kaba at takot ng sambayanang Pilipino, partikular na sa mga iskinita na dinadaanan, na kung saan may mga nakatambay ng medyo gumagamit ng illegal drugs. At isa pa, mga idol, ito pa, hanggat hindi natatapos yung tinatawag na insurgency sa bansang Pilipinas, isa rin yan sa mga tinitingnan ng mga investors. So, ang pinupunto natin dito, mga idol, as a leader, kahit hindi mo encourage yung mga kapitalista, ang kailangan mong gawin ay iangat yung bansang Pilipinas para makilala sa international community na ang bansang Pilipinas ay malinis, ang bansang Pilipinas ay tahimik, ang bansang Pilipinas ay maganda at hospitable ang mga tao dyan. So, maganda yung gobyerno, patakbo ng gobyerno. I think the investor ay encouraging to visit the Philippines and invest the business
in our country, mga idol. No need to go any country to encourage them. Kahit anong imbita mo sa isang leader ng isang bansa, kahit anong dialogo nyo, kung ang bansa mong inaalok ay walang matibay na pundasyon ng peace and order, andyan yung malalang problema ng traffic, andyan yung korupsyon, andyan yung mataas na populasyon, at walang maayos na pabahay ang gobyerno, I think the investors ay hindi makikipagsapalaran sa ating bansa upang maglagak ng puhunan. Remember on that, mga idol, na bilang isang negosyante ay maingat sila sa pirang bibitiwan sa isang bansa na walang katiyakan. Kaya't hinahambalos natin ang ating presidente na tutukan niya muna yung problema, yung internal problem sa bansang Pilipinas, dito sa Mindanao, sa Luzon, Visayas, ang problema sa agrikultura, tutukan ang massive energization sa mga lugar, and tutukan niya yung problema sa farm to market road. Kung magawa niya yan, mga idol, hindi niya kailangan bumiyahe ng bumiyahe. Yung 1.4 billion na pera na ginagastos niya sa paglakwat siya, sabi nga ng former president, hayaan na natin si Marcos sa kanyang mga biyahe. Wala naman yan. Former president said that words dahil alam niyang mahirap ma-encourage ang mga kapitalista sa ganong kalagayan ng bansang Pilipinas. Tingnan mo yung Davao, mga idol. That is one example. Ang Davao, maayos yung city, at maganda yung pinapakita ng leader, particular na yung peace and order, na ipapatupad ng tama yung mga programa na ibibigay yung basic services ng mga Davaoenos. So, isang magandang halimbawa siguro para kay Marcos, mga idol, nagayahin niya yung nasa Davao. Tingnan mo yung Davao, mga idol, hindi na magkaugaga sa mga investor na gustong maglagak ng puhunan, sapagkat alam nila na secure sila doon. Walang mga balasubas na mangbabalasubas sa kanilang negosyo. That is the one way to show that the Philippine Republic is capable to invest by other foreign investors. Hindi mo na kailangan pumunta sa kung saan-saan. Nababansagan ka tuloy ng taong bayan na linulustay mo yung pira ng bayan sa yung mga biyahe na until now ay walang malinaw na kasagutan. Por Diyos por Santo naman, maawa ka sa bansang Pilipinas. Para sa akin lang, ayusin mo muna yung problema sa internal problem ng bansang Pilipinas, at kung maayos na ito, mga idol, kung maayos na ang kabuuan ng bansang Pilipinas, ang mga investors ang kusang dadayo at maglalagak ng puhunan sapagkat alam nila na maganda ang bansang Pilipinas at karapat dapat na mamuhunan dito sa atin. Hindi yung 50% yung budget mo para sa travel expenses. Anak ng tipaklong naman. Kung sino-sino yung mga kasama mo, halos mapuno yung eroplano sa mga kasama mo. Abay, maawa ka naman. Pira na yung Juan de la Cruz yung ginagastos mo, Mr. President. Maging yung buwis ng mga OFWs. O ngayon, may balag pang magtaas ng kontribusyon sa PhilHealth, sa Pag-ibig, sa SS. Oh my God. Saan ba tayo patungo? Akala ng taong bayan ay maayos yung napili naming leader. Pero kung ganyan lang naman, ibabanjing-banjing mo 1.4 billion na halaga ng pera, ibabanjing-banjing lang kasama ng iyong pamilya, kasama si Tambaloslos. Sa lahat ng biyahe mo kasama si Tamba. Anak ng tipaklong.
Tapos, anong nangyari? Yung ulat mo, puro naman lang house show ang nangyayari dyan eh. Puro pledges. Matapos yung 6 na taon, naubos yung kikwintahin natin. Last year, ang budget ni Mr. Marcos is tingnan natin sa ating last year mga idol, ang budget niya is 893.57 million plus 1.1 billion 408. Kikwintahin natin yan sa loob ng 6 na taon kung magkano yung magagastos ng Marcos administration sa kanyang biyahe. At titingnan natin kung mayroong na-encourage na namuhunan sa bansang Pilipinas o talagang pinapasyal-pasyal lang niya ang mga lugar na gusto niyang puntahan, sapagkat libre naman na bumiyahe, kung saan hihingin niya lang sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez na ganito yung budget na gusto kong ilagak mo sa General Appropriation Act bilang travel expenses sa mga foreign and local trips ng aking administrasyon. It is sad, ladies and gentlemen, mga idol. Hindi po karapat-dapat na gastahin ang ating pera sa walang katuturang bagay. Sapagkat yan ay mula sa ating dugot pawis at pinaghihirapan natin yan, lalo na ang mga OFWs, pagod, puyat at sakripisyong sangkatirbang sakripisyo yung pagtitiis namin dito sa ibang bansa. Tapos makikita namin ang aming presidente pag galing sa Australia, 2 bisis bumalik sa Australia mga idol. Pagbalik, pumunta ng Germany. Pag galing sa Germany, pupunta sa Czech Republic. Anong ibig sabihin yan mga idol? Wala tayong patutunguhan sa bansang ito. Hanggat walang maayos na long-term development plan na naipapasa ang Senado at Kongreso na isa sa batas, pagtitibayin bilang programa ng ating gobyerno para ma-achieve yung kaunlaran sa hinaharap, walang mangyayari sa atin. Wawaldasin lang ang pera ng mga Pilipino, ng mga politiko na mauupo, sapagkat wala namang magandang pulisiya na susundan ang bawat LGU, ang bawat probinsya, ang bawat syudad, ang national government. Walang pulisiyang naipapasa ang isang Senado at Kongreso. Wala po tayong mapapala dito mga idol. Ito yung sabing kikiki, kanya-kanyang sikap. Kung magsikap ka, aangat ka. Pero kung hindi, hanggang dyan na lang tayo at wala tayong aasahan sa gobyerno na ating kinabibilangan. Sayang lang yung buwis na binabayad natin sa gobyerno kung lulustahin lang ng mga koraptong politiko na walang malasakit sa taong bayan at walang pag-ibig kung paano pagandahin ang ating bansang Pilipinas. Wala po tayong mararating. Alalahanin natin yung mga karatig bansa na katabi natin ay maunlad na. Pero ang bansang Pilipinas, until now, ganito pa rin tayo dahil sa korupsyon na ating nararanasan sa bawat administrasyon, kung saan tinatawag na kanser na ng lipunan, sapagkat karamihan ng mga politiko na inuupo natin ay mga gahaman sa pira. So yan ang katotohanan dyan mga idol. Kahit sinong tingnan mong politiko, lahat naman yan ay nagpayaman nang sila ay maupo sa kanilang pwesto. Pero kung makita mo yung isang politiko na sasabihin, ito lang naman yung kailangan ko para mabuhay, yung sahod ko nakalahati, ibibigay ko na lang sa bayan o sa taong mangangailangan ng aking mangangailangan ng gamot, yun, doon ako sasaludo sa kanila mga idol. Doon ako sasaludo sa kanila, sapagkat alam natin na sila ay kontento sa simpleng buhay at ang nais lang nila ay tuparin ang kalooban ng Panginoon na tulungan ang mga nangangailangan sa ating bansang tinubuan. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga idol. Salamat sa panonood sa ating YouTube channel. Naway lagi nyo akong samahan
at tulungang mapaangat ang ating YouTube channel upang sa ganon, kung tayo man ay papalaring kumita sa ating YouTube channel, ay matutulungan ko rin yung mga taong tumulong sa akin para makamit ang isang tagumpay sa ating buhay. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at sumaatin nawa ang pagpapala ng Poong May Kapal. EPC Vlog Production, please subscribe sa ating YouTube channel at sana'y lagi ninyong panoorin ang aking vlog gabi-gabi mga idol sa ating political vlog.